Shalom and a blessed day to all my beloved countrymen and to all my beloved faithful brethren who are fellowshipping with us right now. Isang mapagpalang araw muli at maraming salamat muli sa pagkakataon na tayo po muling magkasama sa mga sandali ito. Let us pray, mga beloved brethren, beloved kababayan. Mapagpalang naming Aba Shaddai na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli. Ang aking taos-pusong pinapabot sa inyo sa patuloy na gabay, patnubay, pag-inyo sa amin, lalo sa maghapong ito na pagsasagawa namin ng aming araw ng panambahan. Maraming salamat muli. Dadako kami sa pinakamalagang bahagi na aming panambahan sa oras ito, ang general message. Dalayan ko muli maldo na nakasangkapan ninyo, gamitin nyo ba lingkod, maging tunay na pagpapala sa mamamagitan ng mga patutuo. At ganoon din po, langisan nyo at lagi pa ng kapangyarihan ng bawat katagang lalabas sa aking mga labi. Na ito maging pagpapala sa taingang may pakinig. Langisan niyo ang pandinig ng bawat isa. At patuloy ako nagpapakumbaba at humiya ako ng tawad. Kung meron kayong mga bagay na nakita sa akin na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, sinasadya man o hindi, sa aking pananalita, sa aking pagkilos, sa aking pag-isip, doon sa mga bagay na dumaraan sa aking mga paningin na ini-entertain pa sa aking mga puso na hindi naman karapat-dapat. Forgive me and cleanse me from all my righteousness, and even those who are fellowshipping with us, kung mga pagkakasala, pagkulang nila, patawarin niyo po sila at give them the mind of understanding na maunawaan nila. The heart to perceive all the things that we are going to preach sa mga sandaling ito. As I bind and I rebuke all the works and the wiles and the plans of the devil in the mighty name of Yeshua, hinder us out in Adonai Yeshua's name. Hallelujah. 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 Shalom, my beloved kababayan. Maraming salamat muli ang aking taos-pusong pinapabot sa ating Aba Shaddai, higit sa lahat, sa kagalingan na ipinagkaloob sa akin. For your information, bago po ako magsimula in a brief message about today, alam po nyo mga beloved kababayan, especially those who for the first time had just joined in, kami po ay, this is a Messianic community and whose Adonai Yeshua Messianic community, and our mission and vision is to go into all the world and preach the gospel unto all nations. And we are the repair of the breach, the restore of the path to dwell in. Iyon po ang mission and vision. So, napakarami po dapat nating isa-isang alang-alang, especially sa ating kapanahonan ngayon. At marami siguro tayong napapansin, especially kayo mga kababayan, na siguro your outlet nowadays ay naghahanap po kayo ng mga bagay na inyong mapanood, mapaglibangan sa YouTube o whatever, sa inyong mga Facebook, sa inyong para lang kayong maibsan sa mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran. So I am pretty much aware that you are so much aware likewise in what is happening right now, not only in the Philippines, but in the entire world. Nagiging grabe ng sitwasyon, kahirapan, kagutuman, and this continuous spreading of this pandemic coronavirus, especially this Delta variant. Napo nyo, grabe talaga, no? Mapapansin po nyo. And even dito sa ating bansa, di ba? Nakita po ninyo siguro na parang while our beloved president is about to wind up his government by this coming May 2022 ay mag-election na. Pero nakita po ninyo ang mga situation ngayon nagaganap sa ating kapaligiran, di ba? It seems na parang lalong hindi tatahimik, no? Yung mga situation, especially sa political event na nangyari right now sa ating kapaligiran. So once again, my main concern is that what if nakikita naman natin na hindi na nagbabago, hindi na gumagaan ang mga kaguluhan o kahirapan na nagaganap sa ating kapanahunan. And siguro, alam po ninyo nangyari, death is very inevitable, especially doon sa mga napatuloy pa rin pag-spread ng coronavirus, especially this Delta variant na tinatawag. Alam po nyo mga beloved friends and brethren at mga kababayan, for the past 3 weeks, ako po ay naapektuhan I was afflicted with this COVID-19. Not only me, but all my family members
dito po sa aming bahay. Lahat kami tinamaan ng COVID-19. So sometimes, di ba, minsan naisip nyo siguro, bakit? Akala ko ba totoo yan sa inyo? Akala mo, sinasabi mo na hindi ka tatablan yan, hindi ka na... Alam mo rin, I would like to, siguro may perhaps I would like to ask forgiveness from the Adonai kung minsan nagiging very, tayo sa ating pangangaral simply because I want to impart to you about the gospel of salvation. And I know that I believe with all my heart, with all my heart, na itong ipinapayag ko sa inyo about knowing the one and only true Elohim, is indeed, this is the real thing that we must have to understand and know. It's not because nalaman mo na siya, you will be spared, di ba? Pag tayo po ay naging pabaya sa ating sarili, di ba? Hindi tayo sumusunod sa mga protocol na sinasabi ng ating gobyerno, huwag mong sabihin sa akin na, huwag natin sabihin na, ay hindi ako tatablan yan, ay, naniniwala ko pananampalataya. Alam po niyo, marami na ako narinig na ganyan ng mga pastor na ngamatay na ngayon eh. They're all dead. Talagang they were really afflicted because of what they're saying, na nananampalataya sila, and then at very well, patay. Ano kinamatay nila? COVID-19. Anong reason? Marami sa kanila ayaw magpabaksin. They don't give so much belief in this vaccination of this COVID-19. So parang lumalabas tuloy na ang kanilang paniniwala, karamihan, especially, mayroon ako dating kasama sa isang community na nausap kami a few days ago na nakita ko yung kanyang kalagayan. Grabing parang hirap na hirap siya. Sabi ko, parang mayroong COVID-19 ka. Hirap siyang huminga, hinihingal, inahabol ang hininga niya, ubusan ng ubo. Sabi ko, hindi, sabi niya, napacheck na ako eh. Sabi niya, negative ako, sabi niya. Pero while we are talking, nakita ko, hinahabol niya kanyang hininga, ubusan ng ubo. Sabi, hindi, naubo lang ako, Makati lang lalamunan ko. Sabi ko. Sinabi ko sa kanya, tinamaan ako ng COVID-19. Sabi ko, I was afflicted. And we undertook. My family, the whole family. Nag-quarantine po kami ng 14 days. Not to be exact, 20 days kami sa bahay na ito. Walang lumabas. We observed the protocol that was imposed by our government's regulation. Ginawa namin yan. At maraming salamat sa Maldonay pa natunayan niya na in spite of the things that happened to us, nandyan pa rin ang kanyang kapangyarihan. And now I'm back, very much alive, and napapakinggan niyo po ako ngayon. Live po itong ginagawang ito, mga beloved brethren. So, alam po ninyo, talagang ganyan ang kaaway eh, di ba? The thief commit not, but to kill, to steal, and to destroy. Most specifically, yung mga ginagamit ng Maldonay. Di ba? So, alam niyo, for the past several years, ang dami na ako inabot na kamatayan. It's not just simply a matter of belief. Hindi talaga namatay na po ako. Just to give you a brief testimony of my life, for the benefit for those who just for the first time, mapakinggan niyo po ang aking testimony. February of 2009, I suffered heart attack and was flatlined for 15 minutes. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ba dead? I have my abstract record, Philippine Heart Center, nakita. Nandun yung, meron akong abstract record. So, miraculously, mga minamahal kababayan, after 26 days, I was brought to life. 15 minutes, I should say, when I suffered a heart attack, 15 minutes, na flatline ako, but after 15 minutes, I was brought back to life. But unfortunately, mga minamahal kababayan, or I would say fortunately, in spite of those things that happened to me, little by little, naka-recover po ako. So, there are a lot of things that was revealed to me during that time, that in that kind of situation, na I received a lot of dreams and vision during the time that I was in ICU in Philippine Heart Center. And I keep on telling my wife that I'm receiving a dreams, a vision coming from the Adonai. And every time she asked me, sabi ko sa kanya, I cannot remember anything. Until finally, 26 days later from that heart attack, I was able to come out. I came out in the hospital, still very weak. Talagang napakahina. So what happened? So I stayed here dito sa house na ito, itong pastor house na ito. Nag-dialysis pa ako. So there are a lot of things that happened to me. Yung heart ko, hindi na siya naging normal.
yung kidney ko, hindi siya naging collateral damage because of what happened to me. So, up to now, yung kidney ko, ayon doon sa nephrologist, sabi niya, nasa 50% na lang, more than 50% na lang gumagalaw. 52, 56, or something like. I cannot recall it anymore, the exact percentage. And sa heart ko, yung heart ko, nagkaroon ako ng bara. I think 4 or 5 bara. Isa lang ang nabuksan. Tatlong bara, isa lang ang nalagyan ng stent. So, ang gumagalaw na sa akin, kalahati. Kalahati rin. So, kung yung tinatawag na comorbidities, may problema, depresya sa heart, may problema sa kidney. So, delikado raw yung mga tatamaan ng gano'n. Pag yun na tamaan ng COVID-19, lalo ka manghina. So, miraculously, I was brought back to life, and then I came back, it normalized everything. A few months later, 2-3 months later, nag-normalize everything. So, I went back again to preach the gospel. I stood up again and preach the gospel. I continue my calling na magpapayag ng kanyang banal salita. So, ano nangyari? During that time that I was in the Philippine Nurse Center, I received a message coming from the Adonai through one of our beloved brethren na ang sabi po niya, tinan niyo po ito, mga beloved brethren. Tinan niyo po ito. Talagang grabe talaga kaaway. Ang sabi sa 118 verse 17 and 18 ng Book of Psalms, this is the exact word that I received from the Adonai. Ano sabi rito? I shall not die, but live and declare the works of the Adonai. The Adonai hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death. You can just imagine, he hath not given me over unto death. This particular word, I received it when I came back to life. Doon nga, that was 2009. I cannot simply recall if it is February, the middle, when I came out, or early part of March of 2009. So, exactly the same. Because before I suffered heart attack, napipreach na ako ng gospel. And the gospel that I was preaching then, ang ginagamit ko pa noon, yung old school na natutunan natin about yung transliterated name, yung nakagis na natin sa ating relihiyon. Born again ako. I've been with different congregation na Jesus. And then when I graduated, I received a revelation, and then from Jesus to Yeshua. And then from Yeshua, dito na po ngayon sa Yahshua, blessed be glorious name. These are all a revelation coming from the Adonai. So when I came back to life, I again immediately started preaching the word of Elohim. Siguro that was March, April, May, when I started to preach again. I was fully recovered. I fully recovered from that fateful February 2009. So nag-start ako mangaral ulit. So I didn't stop preaching the word of Elohim. And then comes the 2018. Let's imagine or almost 9 years later, in between March and April, again, ay nagsuffer na naman po ako. It's napakatindi. It's a matter of life and death. What happened to me? Nagsuka ako, nasira yung aking intestine. I don't know what happened to. Nagsumuko ako ng 6 glasses of fresh blood. Dinala ko sa hospital. Dito naman sa Takano, sa Kainta. At sabi sa akin ng doktor, mamamatay na yan. And even my family, my wife, my grandchildren, as they were watching me, nag-tremble na ako, naglamig na. Grabe ng palalamig. Yung parang nanginig na ako. Nag-chill ako. Sabi ng wife ko, ay wala na, mamamatay na nga. So miraculously, mga minamahal kababayan, I stayed in that Takano Emergency Hospital for the whole night. Nung tinakbo ako. The following day, dahil pinapantay sa akin yung cardiologist kasi sinabi nga na meron akong sa puso nga eh. Pero I cannot wait for her anymore. So on noon, the following day, sabi ko sa wife ko, lumabas na tayo. Sabi ko, bakit? Kasi na-feel ko nakarecover na ako eh. Parang nagdahilan lang. So you can just imagine. So that was the second time, okay? That was the second time.
And then the third time, mga beloved brethren, I thought, ay talaga told us na, ito nga po yung COVID-19. Just recently, few weeks ago, namaan po ako, that is to be exact, September 17, nahirapan ako huminga, nag-chill rin ako, nakita mo katawan ko, off and on ang lagnat ko, everyday, off and on, off, at hindi pa ako makakain. Ubo, sipon, that's all the things that happened to me, which sabi nila, ay COVID yan. And then, may nagpunta rito sa amin, ng mga taga-DOH, dito sa tinek up kami, tinek up po ako, and the whole member of the family. In-antigen po kami, all of us, positive of COVID-19. So, meron dalawa sa anak ko rito, isang apo ko, isang anak ko, isa lang ang talagang grabe, para Superman, hindi sila tinablan. Pero, during that unholy hour, nag-isip ako, bakit nangyari sa akin ito, Maldonay? Sabi ko, I've been telling the whole world, I've been preaching, that hindi tayo magtatagumpay sa akin yan. Pero I'm waiting for message coming from the Adonai. But one thing is good, mga beloved brethren, kasi every day, meron kami tinatawag na morning and evening devotion. So, hindi ko pinapakita sa mga beloved brethren na ayaw ko na, baka maano sila, ma-apektuhan sila sa nangyari sa akin at sa the whole family. We are all tested positive. So, magmula sa pinakabata hanggang sa ako ang collateral damage na todo kasi ako pinaka-senior dito. At may yung comorbidities nga. You can just imagine every day, narinig nila boses ko, I've been praying for the community, morning and evening, I've been praying to them. Pero hindi ko pinapalata na grabe na naramdaman ko. I'm not telling anyone. So after ng prayer namin in the morning, 9 o'clock, higa na ako, matutulog na ako ulit. Hindi ako makain. Ay, wala akong panlasa, wala akong pangamoy. Masakit ang katawan ko, etc. Alam po ninyo, talagang miraculously. Just last October 5, I fully recovered. The whole family fully recovered from that COVID-19. Binigyan kami ng clearance coming from our barangay and sa DOH dito sa munisipyo na everything, lahat na kami ay cleared na kami lahat sa COVID-19. Di ba? Isn't that wonderful, mga beloved brethren? And isn't that wonderful? Napakabuti na beloved. Dami na ako nabalita mga pastor na tinama sila ng COVID. Naka-recover, then after namatay. Pero I keep on asking the Adonai. Even my wife, she keeps on asking, our great Abba Shaddai. Ito na ba katapusan namin? Ito na ba katapusan na pinagkatiwala mo sa beloved husband ko? This community you have entrusted to us. Diba? So she keeps on, we keep on doing our spiritual obligation every day, morning and evening. At narinig nila ang boses ko, hindi lang marinig na may tama ako. Hindi nila marinig. Alam po ninyo, and then marami akong mga nababalitaan during that 15 days, 16 days, 17 days na marami akong nababalitaan yung mga dating kasama ko roon, sa dating pinanggaling ko, nangamatay na sila. Because of COVID din. Ito nga lately nga sinabi sa akin na ganito raw nangyari sa kanya rin. Bakit ganyan nangyari sa'yo? Sabi ko. He doesn't believe me na ako tinamaan kasi nakita niya the way I listen to you while we are talking. Sabi niya, parang sigil mo naman, parang wala naman nangyari sa'yo. Ganyan ang kapangyarihan ng Maladunay. Ipinakita lang niya just to prove to everyone that the one that we have learned, that we came to know about, is the real Elohim who created the heavens and the earth. Na-restore niya kami. 12 kami. In the family, 12 kami. 18 days po kami nag-underwent, nag-quarantine, mga beloved brethren. We did not take wala kaming medicine inom. Wala kaming ibang iniinom, kundi vitamins, vitamin C, multivitamins. Ganoon lang, iniinom namin. Yung gamot na sa ubo, sa sipon, at saka yung lagnat. Ganoon lang. So, wala naman sila maibigyan na kami. But another thing is that ako yung na-injection na first dose. Kami yung mag-asawa. Other member of my family, na-injection na, except yung mga bata. Di ba? Sabi nila, ay, akala ko ba, pag in-injection ka na, hindi ka tataman. Hindi po.
Siguro maybe one of my children here dito, kasi lumalabas din sila, baka na hindi basta doon na-observe yung protocol na cleanliness, pag-uwi, maghugas, etc. Nakakain sa labas, pag-habig dito, hindi na-observe nila. So, ako ngayon naging collateral damage. Grabe talaga. So, wala pa ako sinisisi. All the more, nagpapasalamat ako sa Maladunay. Sabi ko, kung kukunin mo na po ako, so hindi na matutuloy yung ibinigay mo sa akin na I will not die, but live and proclaim the works of the Adonai. Di ba? I shall not die, but live and declare the works of the Adonai. The Adonai had chastened me sore, but he hath not given me over unto death. So, parating sasabi ko sa kanya. Pero ito, ulit ito. And then, ito nga, lately, nakwento ko sa akin, ay, naku, sabi nung kaibigan ko, yung mga, ngayon din, ngayon, nakarati din sa baling nakaramdaman, ubo na ubo, isip, ayun niya, mini na meron siyang, sabi ko, COVID-19 yan, hindi, sabi niya, negative ako. Nagpa-injection ka ba? Hindi kami naniniwala dyan sa injection. Yan isang mahirap, no? Sa isang community, may marami mga ganong klase mga na hindi sila naniniwala. So, paano mo ngayon may sasabi na you are Elohim failing and tumusunod ka sa palatuntunan ng gobyerno. Samantala sabi ng gobyerno, let every soul be subject unto all power. Ang kanilang paniniwala kasi yung karamihan ng mga ibang mga sektang panapala, ang paniniwala nila, ito mga bagay na ito ay these are the signs of the 666 of the Antichrist. Alam po niyo, pag hindi ka talaga binigyan talaga ng Maldonan na pangunawa, you will be blinded. Matatapos ng daigdig, hindi ka pa rin makaunawa. Tulad ng sinabi ni Prophet Moses. Di ba? Kita po niya, sabi ng kaibigan ko na yan, naku, grabe talaga ang nangyari sa'yo. Naka-third time ka na. Hindi ka ikaw yung sinasabi ng sabi niya, sa Matthew 26 is, Matthew. Di ba? Hindi ba kaya ikaw yung sinasabi niya na you will never taste death, sabi niya. Is it in Matthew 26, di ba? Nakita po ninyo, mga beloved brethren, na dito po sinasabi nga na hindi mo mararanasan ang kamatayan. Sabi yun, nabasa ko na kanina eh. Na kung saan sinasabi niya na hindi ka dadanas nawala. Nakita ko na kanina. Yung sabi niya, not until you see the Son of Man coming, di ba? 16:28 ng Matthew, Sister Stephanie, di ba? 16:28. Tingnan niyo. Ito yung sinabi ng kaibigan ko, sabi niya. 16:28 ng Matthew. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Puri naman doon eh. Sabi nung kaibigan ko, sabi niya, parang ikaw yata tinutukoy niyan. Di ka ikaw din kanya? Nakatatlo ka na sabi niya. Nakatatlo ka na, gusto ko talagang ikunin talaga ng demonyo. Diba? Pero tinan mo, sabi niya, hanggang ngayon, naka-recover ka na naman. Sabi niya, sabi, it is a matter of life and death na nangyari sa akin. Ba? Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. So, we are looking forward. This community, I've been propagating, preaching about the forthcoming of our great Adonai Yahshua, the Messiah, when He comes back again. Naniniwala po kami in this community. Babalik siya, at especially, yan yung tinatawag na rapture. That the reason why we are preparing ourselves, looking forward for that great event na pagbalik niya, each and every member of this community ay makasama dyan sa tinatawag na rapture. Nakita nyo, it is now a living testimony. This is not the only first time, the second, this is not the third time. Parang walang panahon you still remember ng kwento ni Job, di ba sabi ni Satanas sa Maldonay? Sabi ni Maldonay kay Satanas, sabi niya, nakita mo yung servant ko si Job, sabi niya. How he followed me, how yung sumusunod siya sa akin. Sabi nung Satanas, okay, sinusunod dahil pinagpapala mo siya sabi niya. Pinagpapala mo siya kaya ganun. O sabi ng Maldonay sa kanya, sige, saktan mo siya, sabi niya. Saktan mo. Huwag mo kukunin ang buhay niya, sabi sa kanya. Exact, parang gano'n nangyari sa akin. But one thing is, sabi ko naman I'm no longer a servant of the Adonai.
I'm now a child of the living Elohim. When I accepted Him as my Adonai and Savior, I become a child of our great Abba Shaddai. And my name is now written in the book of life in heaven. Have you done that, mga beloved kababayan? Alam po nyo, yun ang isang napakalaking bagay. If you have any advocacy, kayo po na nakikinig, especially mga pastor, o kayo mga nasa ibang sektang panampalataya, sa panahon katulad ngayon, the end is about to come. The gravity of the things that is happening right now in our midst. Di ba grabing kahirapan? Grabing hirap? Grabing ang mga nangyari? Kilala nyo na ba? Or you are still in that wrong the doctrine na tinuro ng ating pong tradition, especially ang ating Roman pagan Catholic religion. Especially mga born again, naniniwala sila sa transliterated name. But naintindihan niyo pa rin ba naintindihan yun, mga beloved kababayan? Mga binama, kayo po, I'm addressing this to you. If you are a pastor or Bible, born again or whatever sect and denomination, do not be heartened. Huwag kayo magagalit sa akin. Just simply ask yourself and ask understanding and enlightenment from the Adonai. Kasi ang liwanag, walang kaligtasan sa kanino man. In Acts 4:12, I keep on reminding this. This is our battle cry, Acts 4:12. This is the way, the true way of salvation. Hindi ka pwedeng tumawag sa ibang pangalan. Mayroon siyang pangalang ibinigay doon sa mga taong kinasangkapan niya para magpatuloy na magpayag ng kanyang mabuting balita ng kaligtasan. What is that? In Acts 4:12, our Apostle Peter said, neither is there salvation in any other, for there is no other name. Do you understand that, mga minamahal kabayan? There is no other name. Anong pangalan na yan? Yung pangalan na yan na sinasabi, it is not Jesus. Jesus came into existence only when the English language came into existence. Hindi niyo ba? During their time, when kinasabi niya, itong apostle na ito, Apostle Peter, does he know to speak English? Wala pong English language during that time. And the name that he was referring to, and I believe that in a no doubt, he was referring to the original name of the Messiah, whom he was nakilala niya, nakasama niya for 3.5 years, nakasama niya. At hindi naman niya narinig during that time na makakasama siya, na ang pangalan niya Jesus. Definitely ang narinig niya pangalan, yung tunay niyang pangalan ay pinahayag sa kanila during that time. And do you know what is his name? This is the name, Yahshua. Blessed be His glorious name. This is the name that was revealed to me when I suffered a heart attack. Mga binabal kabayan. Are you not going to consider that? Or are you just like the same of those Hebrew people during the time that they were about to enter the promised land? Alam po ninyo, yung mga Israelite, yung mga Hebrew people during that coming out from Egypt for 430 years in bondage, finally, the Adonai commissioned or chosen prophet Moses to take them out. Dali na sila sa promised land. As he promised, as he made the covenant with Petek Abraham. Nang ating mga Adonai, Yahshua, our great Abba Shaddai. Inalis sila doon. Okay? Now, when they were about to enter the promised land, siguro naka-39 or almost 40 years na sila. And Prophet Moses was about to wind up his life in this planet Earth. So, he keeps on reminding about all the laws, all the teachings, all the statutes na binigay niya sa mga ninuno nila coming out from Egypt, di ba? Habang they were traversing that wilderness, di ba? Nangamati lahat yung mga taong yun, mga na sinaunang matatanda, mga magulang nila. Nga ito na ngayon yung mga batang galing doon, and then ito siguro pinanganak sa wilderness. Sabi ng Maldonesa, hanggang during that time, hindi pa nila naintindihan the real essence nung ibinigay sa kanila ng Maldonesa. Bakit hindi nila maintindihan? Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 29, verse 5. Para makita po ninyo, mga minamahal kabayan. Bakit kaya hindi sila makaintindi? Deuteronomy chapter 29, verse 4 pala, I would say, Sister Stephanie. Ngunit hindi kayo binigyan ng Adonai ng pusong ikakikilala at ng mga matang ikakakita at ng mga pakinig na ikaririnig hanggang sa araw na ito. Puri na Maldonay sa pagkabasa ng kanyang marsalita. Ilang bless you, Sister Stephanie. Ulitin ko sa English.
Is this applicable up to now sa ating I think so. It's very much applicable up to now. Di ba sabi niya, yet, sabi ni Prophet Moses, the Adonai, yung tumawag sa kanya, L-O-R-D, all capital, ito po yung tinatawag na tetragrammaton, ito yung Father na tinatawag, ito po yung pangalan niya. But unfortunately, binago na namang sumulat eh. So how would you know that? Not unless the Adonai will reveal it to you. He will give that perceiving heart, you will never understand. And it's very fortunate. Ako'y binigyan ng ganung pagkakataon. Why? Bakit mamaya, ibibigyan ko nilang talata. Yet the Adonai had not given you a heart to perceive, an eyes to see, an ears to hear unto this day. Ganun din ba kayo? The end is about to come. The situation that is right now in our midst, grabe, pagrami, parating dumadamay ang mga naapektuhan ng pandemic na COVID virus. Yung kagutuman, yung kahirapan, nawalan trabaho. So marami na mga nararatel, hindi na alam kung ano gagawin niya. And up to now, you're still in quandary. Hindi niyo alam, ano ba talaga? You still believe in the Trinity? The doctrine of the devil? Di ba? Do you still believe in the pagan, Roman pagan religion na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? These are the pagan way of worshiping Him. Na isang kinagagalit na Magdunay, sabi niya, thou shalt not make unto thee any graven image of any likeness of anything that is there. That is one of the commandments na binigyan niya kay Prophet Moshe when they left, came out from Egypt, on their way to the promised land, binigyan sa kanila ng panutunan na yan. And yet, hindi pa rin makunawa yung mga taong ito. Itong mga generation ito, they were about to enter. Almost 40 years sila. Papasok na sila. Still, they were not given the heart to perceive, to understand, to see, understand everything. Bakit? 40 years na, ha? Kasi ang taon noon, ang matigas ang ulo na rin ang patulad ngayon. Naniwala sila ron. Ang focus lang nila, paano sila kikita, paano sila makakaroon ganito, magkakaroon sila kakaroon. Hindi puro pagkain, tubig, kakainin nila. Kung nabasa niyo po itong Book of Torah, itong first 5 book of the prophet Moses, makita niyo lahat mga bagay na nangyari sa kanila. Kaya sabi ng Apostol Pablo, it was written for our learning, for our admonition. 1 Corinthians chapter 10. Pakibasa in verse 6 and verse 11. So para makita po ninyo, itong mga bagay na pinag-aaralan nito, if you are not doing, studying, searching, and carefully studying this Torah, you will never have that heart to understand, to perceive. Hindi ibibigay sa inyo ng Magdunay. Siya mismo magbibigay ng pangunawa eh. Kaya nga sabi nga, ulitin ko ulit, sabi ng Prophet Moses, sabi, the Adonai hath not given you a heart to perceive. Ganun din, sasabihin ko sa inyo, the Adonai has not given you a heart to perceive. Sino ba yung Adonai na yun? Sino ba yung nag-alis sa kanila? Ano bang pangalan niya? Tatlo ba sila? Sila naman, the reason why they were able to preach, sabagat ang focus nila onto sa worldly things. Yung mga bagay na, samantalang hindi nila ina-acknowledge, yung parang may tinanggap silang biyaya, hindi ba dapat pasalamatan nila? The great provider, nag-ingat sa kanila, pinaunubayan siya, parang they're just only taking him, parang sa kanila, ang existence nila, yung kumain sila araw-araw, which is, yun din ang nangyari sa ating kapanahonan. Kaya ready, Brother Gerald. Unang Korinto, Kapitulo G, verses 6 and 7. Ang mga bagay na ito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Hindi ba ngayon katapusan na everything that is happening right now? Hindi ba nakasulat na doon sa Matthew 24? And still you still don't have that eyes to perceive. Hindi pa rin naiintindihan. Matatapos na ang lahat. Still, naging complacent ng tao. Basta naniwalaan sila, samba sila sa ribulto. Tulad ng isang depender ng isang Roma. Hindi rin sila pagano. What? Hindi rin sila pagano. Basta sumasamba sila sa kay Mama Mary, sa mga inanyong larawan, mga ginawa sa ribulto. Hindi sila pagano. Binulag din talaga ng demonyo.
He was blinded by the God of this world. Because there is no way, they cannot understand the gospel. So ngayon, makita niyo po, mga minangalan, time is of the essence. Na sinasabi nga, sa ating kapanahunan, how deep are you now in knowing the one and only true Elohim? Alam niyo po ba, mga minamahal kabayan, na yung nag-iisang Elohim, sino nag-iisang Elohim? Yun po yung Ama ng kanyang kalikasan ay banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu at yung Diyos na tinatawag po natin, hindi po sila dalawa. Yung Diyos Ama na tinatawag natin at saka banal na Espiritu, hindi sila two and separate. Hindi po. Yung Diyos Ama o yung Elohim the Father, ang kanyang nature, siya po ay banal na Espiritu. They are not distinct and separate. Yung salita, it is not distinct and separate from the Father. Iyon ang kanyang salita. Iyon ang kanyang word ng nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Do you not perceive it? At ito na, mga beloved kababayan. Hanggang sa mga sandali ito, it's still a puzzle to you. I guess it's about time that you must have to ask Him earnestly. Humble yourself and ask forgiveness. Kasi not unless mangibabaw pa rin sa inyo, sa atin, yung tinatawag na pride, you will never receive to perceive. Eyes to perceive. Hallelujah. Eyes, you heart to perceive, eyes to see, and ears to hear unto this day. Yan ang pinakamahalaga, mga minamahal kabayan. Hilingin nyo yan sa Maldonay. Siya magbibigay ng pangunawa. Hindi yung mga tinuro ng mga kinagisnan natin mga pagano. Gumawa sila kanilang sariling turo at yun ngayon sinusunod natin. Ito na nakasulat sa banal na kasulatan . The only thing is, just ask that He will give you the heart to perceive, the eyes to see. Di ba? Ito po ang pinakamalaga ngayon, mga beloved brethren. And why I'm telling you these things? These are the things that I received from the great Abba Shaddai. When I suffered a heart attack, I received a lot of dreams and vision from the Adonai. Whether you will receive it, you will believe me or not, hindi ko problema po yun. I'm just giving you, really, testifying to you, for the third time, na supposedly patay na uli ako. But still, I'm here, very much alive and kicking. Spreading to you about the goodness of our great Abba Shaddai. This is the reason why He brought back me to life for the third time. Maraming salamat sa Maldonay. I hope if you want to know more about our community, I don't want to take much of your time, please follow us on our Facebook, Twitter, and Instagram account, and in our YouTube. We are having our daily fellowship, evening, morning devotion from Sunday to Friday. And during Saturdays, this is our day of worship. Saturdays, this is our day of worship starting at 10 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. So I hope nagkaroon kayo ng at least nahipo ang isip nyo, puso nyo, na basahin yung mabuti ang banal na kasulatan. You don't need to read any other articles that is made by man. This is the only thing that we must have to consider and ask for it, and ask the wisdom from the Adonai. That He will give you the heart to perceive. Not unless pairalin natin ang ating kapalaluan, matatapos ng daigdig, it is appointed that man wants to die. Judgment ang kasunod. Mapagpala namin Abba Shaddai na makapayirin sa lahat. Once again, nagpapasalamat po ako from the bottom of my heart that you used me once again, and I'm here again to preach your divine word. Naluwas sa lahat na nakapakinig, nakasama namin sa oras na ito, and naging pagpapala sa kanila. Whoever they are, wherever they are, whether they are my friends, my relatives, my kababayan, open their mind, and I beseech you, a great Abba Shaddai, as what you did to us, if it is possible, to give them the heart to perceive, Maldonay. The eyes to see, and the heart to understand, mga beloved, Maldonay. Maraming salamat muli, at sa oras na ito, patuloy niyo pong pagpalain ng community ito, at magpatuloy pa ako sa pagpapahingin sa dito habang ako po ay binibigyan niyo pa ng buhay at kalakasan. Sampu ng aking mahal sa buhay, aking mga anak, aking mga manugang, aking mga po, kami mag-asawa, at sa lahat ng mga beloved, faithful brethren na kasama namin. Maraming salamat. Ipagadyan niyo kami sa patuloy na
patuloy na paglaganap ng panganib ng COVID variant. And of course, Maldonay, mga kaguluhan na kaganap sa aming kapaligiran. Maging matahimik, mapayapa nawa ang araw na ito, ang bumagapong ito, especially sa gabing ito, at patuloy pakiingatan ng bawat minamahal na kapatiran. Open the windows in heaven and pour out a blessing to each and every member of this community. Maraming salamat, especially doon sa mga first-timers, bigyan sila. Again, I beseech you, not my will but your will be done, to give them the heart to perceive. Maladunay, the heart to perceive, eyes to see, and ears to hear. Para sila po, mahal dunay, makuanawa. Maraming salamat po. Patuloy pagpalain community ito sa Donayas sa Messianic community and all the things that you have provided us. As I bind and I rebuke all the works and the works and the plans of the devil in the mighty name of Donayas, in the system na Donayas system. Alam mo ninyo, after our community, praise and worship yung sa mga part ng mga ano, asa na yun rito yung ano, meron kami na-receive na message again from the Adonai confirming to us that we really belong to Him. Sabi po ng message, sabi ng Adonai, I love you, my children. I keep you in my heart. I love you, my children. Meron pa kinarinig na ganyan? A fresh revelation message coming from the Adonai, from one of our beloved brethren. Ay, napakalaga po ito sa amin. It's really a very welcome message coming from the Adonai. Ulitin ko ulit, I love you, my children. Kanino galing yan? Ay, sa Adonai. Sino mga children? Kami po na tumanggap sa Kanya. I love you, my children. I keep you in my heart. I love you, my children. Maraming salamat po, Maldonay. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng comfort, especially in your messages. Until next, mga beloved brethren, shalom, and we really love you. I hope you will continue following us. In Adonai Jesus' name, this I pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.